I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, but anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Wow! Pagpasok ko lang ng 2026, pero grabe mga bes, antindi. Ayan o, container talaga. Courtesy po ng Solid North. Nako po, at BOC of course. Ayan o, umaasa po tayong tuloy-tuloy ang pag-uusig sa mga responsible sa pagpasok ng mga illegal na produkto at pagsiguro na mananagot sila sa batas. Yes! Grabe! Ano to guys, no? Illegal na na produkto. Ayan o, kung nakikita nyo sa baba, mga container yan. So hindi na talaga sila makakapasok kasi bantay sarado, no, ang Bureau of Customs sa buong Pilipinas. Nako, magkano kayo to? Basahan natin para kompleto detalyado. Okay? Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Hello. Today is January 9, 2026, mga kababayan. Hindi pala. Today is January 10, 2026. Wow, ang bilis ng oras, ang araw no? So dahil dito mga bes, basahin po natin. Sabi po ng Solid North, PL allowed seizure of 2.5 billion. Worth of mga na sigarilyo ito. Mga kababayan, 2.5 billion, ang laki Baka yung mga imported dito. Call for the immediate and total destruction of size products. The Solid North Party List on Tuesday lauded the recent seizure of around 2.5 billion worth of illicit cigarettes in Batangas and Malabon, saying this would be contribute to the protecting the livelihood of tobacco farmers that predominantly hail from the north. Oo nga naman, pag ganito lagi, wala. Kawawa yung mga local na farmers, siyempre, di ba? And of course guys, nagpapasalamat tayo sa kapulisan sa pamumuno ni Acting Chief General Jose Melancio Nartates Jr. sa Highway Patrol Group sa pamumuno ni General Hansel Marantan at iba pang nating mga autoridad dahil sa matagumpay nilang nasamat ang napakalaking halaga ng smuggled na sigarilyo sa Malabon at Batangas. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa kanilang pamumuno at sa pagsusumikap na rin ng kanilang mga unit at itaguyod ang interes ng mamamayan. Tama naman po yun dahil yan po ang direktaba ng ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo, kapapasok lang ng 26, tingnan nyo, 2.5 billion kaagad ang nakumpiska. Grabe. Mahigpit talagang Marcos administration. Kaya minsan iniisip ko, what if ng mga nakaraan, malaya ang mga ito, mga nakakapasok, 'di ba? Kaya kulilat talaga yung mga mga kababayan natin, mga local farmers o marami pang iba, 'di ba? Dito sa mga smuggled na mga produkto na ito, kaya minsan nakakaalarma. Kasi hindi kasi mahigpit sa immigration, sa BOC, kahit saan. Minsan kasi masasabi mo sa sarili mo, bakit kaya nakakapasok itong mga to? Mayroon kayang tong sa loob ng immigration, sa loob ng BOC? May kumikita ba? Kaya nakakapasok sila? Money talks ba? 'Di ba guys? Get nyo ba ang ibig kong sabihin? Yun na yun. 'Di ba? Na under the table, ika nga. Kaya nakakapasok sila yung magnetic lifter nga yung isiniwalat ni Taguba na 6 point something yata billion yun na kontrabando yun. Sangkot si Pulong Duterte at saka si Hans Carpio, yung asawa ni Garutay. 'Di ba? Nakakapasok. Siyempre, ama yung Pangulo Pero kay PBBM, kulilat kayo. Lugi negosyo dyan. Lugi negosyo guys Malaki po ang maitutulong nito sa
pagprotekta ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Hilagang Pilipinas, Solid North Party List, Representative Ching Berno said. Ayan courtesy po ng Solid North Party List, mga kababayan. The lawmaker also urged for the immediate and total destruction of the sized products to ensure that this would not enter the Philippines market. Correct. Di ba? Kaya yan masyadong mahigpit ang Pangulo, mga kababayan. Sa totoo lang, sobrang napakahigpit niya. Kasi pinoprotektahan dito yung mga farmers natin at ang marami pang iba. The lawmaker also urged, ayan, inulit ko lang. But anyway, sabi dito, Bernos called the full proliferation of illicit tobacco products treat not only the two farmers' livelihood but also the tax collection and public health initiative that depend on this. Yes. Kasi nga, 'di ba guys, kaya nga illegal mga 'yan. Dinaan sa Bureau of Customs siguro o saan banda. Takot sila magbabayad ng tax. Lalo na 2.5 billion ang halaga niyan. Di magkanong tax niyan, ang laki. Unless lang kung mayroong kakilala sa BOC, pwede makalusot. Di ba? Bagsakan mo ng 1 milyon, di tapos na. Lusot na agad. Parang ganoon ang datingan, di ba, mga kababayan? Sabi po dito, guys, ayan, sabi po, tuloy, shout out ulit sa inyo, mga beswa. She also expressed hope that the authorities would continue guarding against the entry of the smuggled goods and putting smuggler behind bars. Umasa po tayo tuloy-tuloy ang pag-uusig ng mga responsibility sa pagpasok ng mga ilegal na produkto at pagsiguro ng mga pamanagot sila sa batas, sabi po ng sulun. The Philippines National Police Highway Patrol Group reported on January 1, it has seized suspected, smuggled na sigarilyo with a 2.5 billion in separate operation in Malabon and Batangas. Kayo talaga nabubuhay lang kayo sa pagnanakaw. Sa mga gumawa ng illegal na gawain. Ayan ba, pinapakain nyo sa mga pamilya nyo? Hindi ba kayo pwedeng magtrabaho ng matino? See? Mahiya naman kayo, sabi ng Pangulong Marcos Jr. Di ba? Yan guys, yung mga sigarilyo. Di ba? Umaasa tayo tuloy-tuloy ang pag-usig ng mga responsible sa pagpasok ng mga illegal na produkto at pasiguro napapanagot sila sa batas. Ayan guys, tingnan nyo yan, mga container yan, day. So yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again na may next-upload. Bye and baboos. And God bless Philippines. Bye. There's more.